Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Bayani Velasco at ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang ang lihim sa malusok na bato at mahimbing na tulok. Nagsisimula sa simpleng hapunan. Huwag palampasin ang mga mahahalagang impormasyon na ibabahagi ko. Maraming beses kong naisip na ang pagising ng ilang beses sa gabi para umihi ay normal lang sa pagtanda. Hindi ba karaniwan na iyan sa mga matatanda? Ngunit may mga gabi na 4 o 5 beses akong nagigising. Hindi lang ito nakakainis kundi unti-unti itong lumalamon sa aking lakas. Pagkagising sa umaga, pakiramdam ko'y pagod ako na parang hindi nakatulog. Sumasakit ang ulo ko, nanlalabo ang mata, at nanghihina ang mga kamay at paa ko. Isang beses, bandang 2:00 ngang madaling araw, muntik na akong matumba sa labas ng banyo. Natakot talaga ang aking pamilya noon. Inakala nilang may maluba akong sakit. Ngunit nang magpa-check up ako sa ospital, simple lang ang sinabing doktor, nagsisimula ng humina ang inyong bato, ang masalitang iyon ang gumising sa akin. Hindi pala simple ang akala kong problema ang pagtanda. Hindi ito natural na proseso, kundi babala mula sa aking katawan. Lalo akong nagulat nang hindi ako binigyan ng mahabang reseta ng gamot. Hindi rin ako inutusang uminom ng supplements o gumawa ng komplikadong treatment. Sinabi lang niya, ang isang bagay na nakpabagong lahat. Kung gusto mong makapahinga ang iyong bato, kung gusto mong makatulog ng mahimbing, simulan mo ang pagbabago sa hapunan. Mga kababayan, simple lang pakinggan, ngunit may malalim na siyentipikong prinsipyo sa likod nito. Ang gabi ay ang panahon kung saan kailangan ng bato na makapapahinga upang makarecover pagkatapos ng isang araw na tuloy-tuloy na pagtatrabaho. Kung mali ang ating kinakain, iniinom, o pinapanatili nating hindi magandang gawi, mapipilitan ang bato na magtrabaho ng labis. At ang unang resulta nito ay ang paghihi sa gabi, kawalan ng tulog, at pagkapagod. Sinubukan kong magbago, simula sa maliliit na bagay sa hapag-kainan. At nakakagulat, sa simpleng pagbabago lang, unti-unting nawala ang mga gabing balisa ako, nakatulog ako ng mahimbing hanggang umaga, gumaan ang aking pakiramdam at luminaw muli ang aking isip. Parang nakahanap ako ng bahagi ng buhay ko na inakala kong tuluyan ng nawala. Sa pagbabahaging ito, ipapaliwanag ko ng malinaw sa inyo kung ano ang tunay na dahilan kung bakit kayo nagigising ng ilang beses sa gabi. Ano ang mga karaniwang pagkakamali sa hapunan na ginagawa ng marami. At lalo na, ipapakilala ko ang isang pamilyar na gulay na madaling hanapin, ngunit kung gagamitin ng tama, ay makakatulong sa inyong bato na makahinga ng mas madali at mabibigay sa inyo ng mahimbing na tulog na matagal ninyo nang hinahanap. Kung kayo o ang inyong mahal sa buhay ay nakakaranas ng pag-ihi sa gabi, hirap makatulog ng mahimbing, o nagigising sa umaga na laging pagod, huwag palampasin ang mga susunod na minuto. Sa pag-unawa at tamang pagsasayos, ganap ninyong may babalik ang inyong mapayapang gabi. Unang bahagi, ang night urination syndrome at ang chain reaction nga epekto mula sa pagina ng memorya hanggang sa panganib ng stroke. Mula ng gabing muntik na akong matumba habang namamadaling papuntang banyo sa hating gabi, isang tunay na pagising ang naganap sa akin. Hindi na lang ito pansamantalang abala kundi isang malalim na pagkabahala na unti-unting lumalala ang aking katawan. Dati, pinapakalma ko ang sarili ko na simpleng insomnia lang ito dahil sa edad. Ngunit habang tumatagal, mas naintindihan ko ang isang katotohanan na mahirap tanggapin. Hindi na ako nabubuhay nang malusok kundi na pupumilit na lang makaraos sa bawat mahabang gabi. Sa simula, tulad niga marami sa inyo, inakala kong giangge pagi sa gabi ay nakakainis langgi, nakakabala sa tulogi, at pagkatapos ay medyo pagodji langgi sa umaga. Ngunit pagkatapos ng ilang linggong tuloy-tuloy na pagising ng 3 hanggang 4 na beses bawat gabi, naintindihan kong hindi pala simple ang epekto nito. Nagsimulang humina ng malinaw ang aking memorya, at bumagal ang aking pag-isip. Minsan, nakakasalubong ko ang makakilala ko pero hindi ko matandaan ang pangalan nila. Minsan naman, nakatayo ako sa gitna ng bahay pero nakalimutan ko kung ano ang gagawin ko. Pakiramdam ko'y may manipis na ulap na bumabalot sa aking utak, ginagawang malabo at putol-putol ang lahat. Mula sa siyentipikong pananaw, ang tulog ay hindi lang para makapagpahinga kundi isang
proseso kung saan nililinis at nai-regenerate ng utak ang sarili nito. Kapag ang tulo ay patuloy na napuputol, ang kakayahan ng utak na maimba at magproseso ng impormasyon ay nagugulo. Madalas kong sabihin sa mga matatanda na hindi nakakatakot ang ilang gabi ng kawalan ng tulo, ngunit ang matagal na kawalan ng tulo ang pinakamabilis na daan patungo sa pahina ng memorya at maagang pagtanda ng utak. At ramdam na ramdam ko ito sa aking sariling katawan. Hindi lang sa memorya, nagsimula ring maging hindi regular ang aking blood pressure. May mga umaga na pagising ko, mabilis na ang tibok ng puso ko, mainit ang mukha, at tumataas ang blood pressure kahit na mayos naman ang aking kinain nung nakaraang araw. Nang maksaliksik ako ng mas malalim, naintindihan kong ang kawalan ng tulog ay nagpapagana ng labis sa sympathetic nervous system, na nagpapahirap sa puso, nagpapaliit ng madaluyan ng dugo, at lumilihang mapanganib na spiral ng kawalan ng tulog, alta presyon, at pagina ng sirkulasyon. Hindi na lang ito simpleng pagod kundi senyales ng isang sistema na nawawalan ng balanse. Mula sa profesional na pananaw, gusto kong bigyang diin sa inyo ang isang mahalagang bagay. Ang pag-ihi sa gabi ay hindi isang hiwalay na sintomas kundi isang babala mula sa maraming organ sa isang pagkakataon. Kapag nagtagal ang kondisyong ito, ang panganib ng stroke at heart attack ay hindi na lang malayong babala kundi maring dumating anumang oras. Lalo na sa mga taong mahigit 60 taong gulang, unti-unting nagbibigay ng mas malinaw na senyales ang aking katawan. Nang hina ang aking makamay at paa, bumagal ang aking paggalaw, at hindi na ako nakakatayo at nakakaupo ng matatag. Minsan nawawalan ako ng balanse habang naglalakad at malaki ang panganib na matumba. Kasabay nito, humina ang aking immune system, madali akong sipunin, umubo ng matagal at laging kulang sa enerhiya. Ngunit ang pinakanakakabahala sa akin ay ang aking kalooban. Naging madali akong mainis o malungkot ng walang dahilan. Ang maliliit na bagay ay nakapagpapabigat sa aking damdamin. May mga araw na ayaw kong makipagkita o makipag-usap kaninuman, gusto ko lang mapag-isa. Ito ang sintomas ng malalim na epekto ng matagal na kawalan ng tulog sa nervous system. Dati, inakala ko ang pag-ihi sa gabi ay isang bagay na kailangan ng lahat ng matatanda. Ngunit pagkatapos ani lahat ng aking pinagdaanan, naintindihan kong hindi ito natural na proseso, kundi isang serye ng reaksyon na unti-unting lumalamon sa aking pangkalahatang kalusugan. Ang pagising ng ilang beses sa gabi ay hindi lang pagod kundi babala mula sa bato, puso at utak. Nakalulungkot na marami ang pinipili na tahimik na magtiis, itinuturing itong normal na bahaging pagtanda. Ngunit pinili ko ang ibang daan, nagpasya akong hindi sumuko. Nagpa-check up ako, pinakinggan ang aking katawan, at nagsimulang magbago mula sa maliliit na bagay. Napagtanto kong kung gusto kong baguhin ang aking tulog, hindi ito dapat magsimula sa tableta kundi sa pang-araw-araw na gawi sa buhay, lalo na sa hapunan. Inayos ko ang aking pagkain, mas binigyan ko ng pansin ang mga pagkain, binawasan ang mga sangkap na nagiging sanhingang paghihi sa gabi, at nagda ng mga pagkain na nakakatulong sa katawan na makapapahinga. Ikalawang bahagi, pahahanap sa sanhi, mahinang bato at ang pasanin ng hapunan. Matapos kong mapaktanto na hindi na malit na bakay ang paghihi sa gabi, nagsimula akong magtanong ng seryoso, nasaan ang tunay na sanhi? At ang nakakagulat ay hindi ito malayo kundi nasa aking pang-araw-araw na gawi, lalo na sa hapunan. Dati, naniniwala akong malusok ang aking kinakain. Sa hapunan ay may kanin, isda, karne, at gulay, dagdagan pa ang sabaw para madali lunukin. Minsan, umiinom pa akong saa o kumakain ng prutas para malamig sa pakiramdam. Kung susuriin, mukhang makatuwiran naman. Ngunit nang tignan ko ito mula sa pananaw ng pagtanda, naintindihan kong ang normal na gawin ng kabataan ay nagiging pasanin sa pagtanda. Ipinaliwanag ng doktor na ang bato ang organ na sumasala ng dugo at nagre-regulate ng tubig, ngunit ang kakayahang iyon ay unti-unting humihina sa paglipas ng panahon. Pagkatapos ng edad na 60, humihina ang filtering unit, bumabagal ang daloy ng dugo sa bato, at unti-unting nagiging sklerotic ang istruktura ng bato. Nangangahulugan ito na sa parehong pagkain tulad ng dati, ngunit hindi na kayang iproseso ng bato tulad ng dati. Kung pananatilihin ang gawing ng pagkain ng maalat, maraming protina,
at pag-inom ng tubig malapit sa oras ng pagtulog, hindi sinasadyang pinapahirapan ang bato na magtrabaho ng labis sa gabi. Nang teknang ko ang nakaraan, napaktanto kung mayroon akong makawi na inakala kong harmless. May mga gabi na halos alas 9 gabi pa rin akong umiinom ng sa, kumakain ng prutas o kumakain ng kaunting sabaw para mainitan ang tiyan. Inakala kong inaalagaan ko ang aking katawan, ngunit sa katunayan ay dinaragdagan ko ang pressure sa bato sa pa-filter na tubig sa mismong oras na kailangan nitong mapahinga. At ang resulta ay malinaw, 3 hanggang 4 na beses na pagising bawat gabi. Dito ko lang naintindihan ang isang mahalagang prinsipyo. Ang pag-ihisa, gabi, ay hindi lang dahil sa pantok kundi resulta ng isang buong sistema na nawawalang balanse. Kapag mahina ang bato, humihina ang kakayahan nito na magregulate ng tubig na nagiging sanhi ng mas marami at mas mabilis na paggawa ng ihi. Ang panto ay nagiging sensitibo at kahit kaunting dami lang ay nabibigay ng ang pakiramdam na kailangan umihi. Sa mga matatanda, mas komplikado ang problema. Ang malalaki ay maaring magkaroon ng pinalaki na prostate, ang mga babae naman pagkatapos ng menopause ay nakakaroon ng mahinang kalamnan sa pantok. Lahat ng ito ay lumilikha ng isang spiral, pagihi sa gabi, pagising, pagkapagod, pagkabahala, at mas madalas na pagihi sa gabi. Ang nakakatakot ay hindi ang pagpunta sa banyo, kundi ang pagkaputol-putol ng tulog at ang katawan ay nawawalan ng pagkakataong makarecover. At dito mismo, naintindihan ko ang isang napakalalim na bagay. Ang ugat ng problema ay wala sa gamot kundi nasa hapunan. Kung gusto mong makatulog ng mahimbing, kailangan mong hayaan munang makapapahinga ang bato. At kung gusto mong makapapahinga ang bato, kailangan mong bawasan ang pasanin nito sa gabi. Nagsimula akong magbago. Binawasan ko ang asin, nilimitahan ang nga pagkain na matindi ang lasa, hindi kumain ng masyadong maraming protina sa gabi, at lalo na, binawasan ko ang dami ng tubig bago matulog. Pinili ko ang mga gulay na nilaga na magaan at madaling matunaw, kumain ng sapat para mabusog. Hindi ito tungkol sa pagkain ng kaunti kundi sa pagkain ng mas matalino. Ang nakakagulat ay mabilis dumating ang resulta. Sa loob lang ng 1 linggo, malinaw na nabawasan ang bilang ng beses na gumigising ako, mas mahimbing ang tulog ko, mas magaan ang pakiramdam ko sa umaga. Napatanto kong minsan, upang baguhin ang isang malaking problema, hindi natin kailangan gumawa ang komplikadong bagay kundi baguhin lang ang isang maliit na gawin ngunit sa tamang direksyon. Ikatlong bahagi, ang pilosopiya ng pagbabawas para sa pagpapagaling at ang halaga ng nilagang gulay. Matapos kong maunawaan na ang ugat ng pagihi sa gabi at kawalan ng tulo ay hindi lang nasa edad kundi mas malalim pa sa mahinang bato, sensitibong panto, at lalo na sa paraan ng pagkain sa gabi, talagang naramdaman kong parang bagong gising ako mula sa mahabang panaginip. Dati, laging akong naniniwala na ang pagkain ng sapat at mabigat sa tiyan ay mabuti, ngunit dito ko lang napagtanto ang isang malalim na kabalintunaan. Ang akala-nating nakapagpapaluso ay minsan pala ang tahimik na pasanin para sa katawan. Naalala ko pa ang huling pakikita ko sa doktor. Nang ikuwento ko ng detalyado ang lahat ng kinain ko sa hapunan, mula sa sabaw ng isda, adobo na matindi ang lasa, hanggang sa prutas bilang dessert at dagdag pa ng 1 tasa ng mainit na tsaa bago matulog, ngumiti lang siya at sinabi ang isang bagay na simple lang pakinggan ngunit lubos na nagpabago sa aking pananaw. Kung gusto mong makatulog ng mahimbing, huwag mong pilitin ang iyong bato na magtrabaho sa buong gabi. Hayaan mo itong makapapahinga sa pamamagitan ng paghahapunan ng mas magaan, mas simple, mas mainam. Nintong noong una, nalilito talaga ako sa aking isip at marahil sa isip ngang marami sa inyo, ang simpleng pagkain ay nangangahulugang kulang sa sustansya, lalo na sa pagtanda kung kailan mas kailangan ng katawan ang sapat na nutrition. Ngunit ipinaliwanag ng doktor ang isang napakahalagang bagay na sa tingin ko ay dapat maunawaan ng sinumang lampas 60 taong gulang. Hindi kailangang marami ang hapunan kundi kailangan itong tama at sapat. Tama. Dito ay ang pagpilingam nga pagkain na madaling matunaw, mababa sa asin, mababa sa protina na hayop, at hindi nagiging sanhi na iritasyon sa pantok. Sapat,
Dito ay ang pagkain ng tamang dami upang ang katawan ay makaroon ng oras upang makapapahinga sa halip na patuloy na mag-digest at mag-filter sa buong gabi. Binigyang diin din niya ang isang bagay na hanggang ngayon ay lagi kong natatandaan. Ang nilagang gulay, na parang simple lang, ngunit kung gagamitin ng tama, ito ang pinakamagaan at pinakamabisa na gamot para sa mga matatanda. Nagsimula akong magbago hindi sa pamamagitan ng pagbabago ng buong buhay ko kaagad kundi sa isang napakaliit na hakbang, ang pagdaragdag ng isang plato ng nilagang gulay sa hapunan. Ang gulay ay nilagyan ng sapat, kinakain habang mainit pa, hindi masyadong maalat, at lalo na, kinakain ng mas maaga kaysa dati. Unti-unti ko ring binawasan ang mga pagkain na matindi ang lasa, nilimitahan ang pagkain ng prutas at paginom ng tubig malapit sa oras ng pagtulog. Ang nakakagulat sa akin ay ang reaksyon ng aking katawan. Nang kumain ako ng kaunti at mas magaan, mas gumaan ang pakiramdam ng aking katawan, wala ng pakiramdam ng kabusugan pagkatapos kumain, wala ng uhaw sa gabi, at lalo na, malinaw na nabawasan ang bilang ng beses na gumigising ako sa gabi. Mula sa siyentipikong pananaw, makatuwiran ito. Ang nilagang gulay ay naglalaman ng maraming fiber, natural na tubig, at mineral na nakakatulong sa katawan na magregulat ng labis na tubig at asin ng dahan-dahan, naging nagdudulo, energy, biglang gipresyong sa bato. Kapag nabawasan ang dami ng asin at waste products, hindi na kailangang magtrabaho ng labis ang bato sa gabi, kaya hindi na rin patuloy na nairita ang pantok. Unti-unti, nagsimula akong makatulog ng tuloy-tuloy hanggang umaga. Para sa maraming kabataan, maaring normal lang ito, ngunit para sa akin noon, isa itong napakagandang regalo. Naintindihan kong ang tulo ay hindi isang bagay na maring pilitin kundi isang natural na, resulta kapag ang katawan ay nasa balanse. Madalas sabihin sa akin ng doktor na ang isang perpektong hapunan ay hindi kailangang maging komplikado, kailangan lang isang platong nilagang gulay, kaunting magaan na carbohydrate tulad ng lugaw o brown rice, kasama ang kaunting protina na madaling matunaw tulad ng tofu o nilagang itlog ay sapat na. Ang mahalaga ay hindi kung gaano karami ang kinakain kundi kung nakakapabahinga ba ang katawan pagkatapos kumain. Kung hindi kailangang magtrabaho ng labis ang tiyan, hindi kailangang mag-metabolize ng labis ang atay, at hindi kailangang patuloy na mag-filter ang bato, darating ang tulog ng natural, nang walang gamot, nang walang pilitan. Mula sa karanasang iyon, unti-unti kong naintindihan ang isang mas malalim na bagay. Ang pagiging simple sa pagkain ay hindi kakulangan kundi isang uri ng karunungan ng pagtanda. Noong bata pa tayo, kailangan natin ng enerhiya para magtrabaho, para magtayo ng buhay. Ngunit pagdating sa yuktong ito, ang pinakakailangan ng katawan ay hindi na ang marami kundi ang tama at magaan. Mula nang mabago ako, hindi lang ang aking tulo ang bumuti kundi naging mas stable din ang aking kaloban. Hindi na ako madaling mainis, hindi na masyadong naalala. Pagkagising sa umaga, pakiramdam ko'y magaan, nakapag-alaga ang halaman sa hardin, nakapagbabasa ang ilang pahinang libro, nakikipag-usap sa mga anak at apo nang hindi nararamdaman ang pagkapagod. Ang mabagay na parang napakaliit ay lumihang isang ganap na kakaibang kalidad ng buhay, hindi na tulad ng dati ang katawan. Mangyaring subukan itong simulan muli sa isang napakaliit na bagay, isang plato ng nilagang gulay sa hapunan. Ika-4 na bahagi. 5 dahilan kung bakit ang nilagang gulay ay tagapagligtas para sa matatanda. Mula nang simulan kong baguhin ang aking hapunan tungo sa mas simple at mas magaan, unti-unti kong naintindihan ang isang bagay na dapat paisipan. Minsan, ang mga bagay na akala natin ay pangalawa lamang ay may mahalagang papel sa ating kalusugan. Ang nilagang gulay, isang pagkain na minamali ng marami, ay tahimik na naging sandigan upang mas mahimbing akong makatulog, mas madaling matunaw ang kinain ko, at mas luminaw ang aking isip tuwing umaga. Hindi ito nakataon lang kundi resultaan isang malalim na prinsipyo sa modernong medisina at pati na rin sa pilosopya at silangan. Kapag mas matanda ang katawan, mas kailangan nito ang pagiging simple upang makarecover. Naalala ko ang sinabi ng isang guro sa medisina. Sa pagtanda, ang pagkain ay hindi para mabusok kundi para makapagpahinga ang katawan. Mula sa pananaw na iyon, nasimula kong maunawaan kung bakit malaki ang kapangyarihan ng nilagang gulay.
Hindi dahil mahiwaga ito kundi dahil nakakatulong ito sa katawan na mabawasan ang pasanin at mula doon magpagaling sa sarili. Unang, nakakatulong ang nilagang gulay sa sistema ng panunaw na makapapahinga ng tutu. Kapag lumampas sa edad na 60, hindi na gumagana ng kasing lakas ang ating sistema ng panunaw tulad ng dati. Mas kaunti ang digestive fluids na nailalabas, bumabagal ang paggalaong bituka, at hindi na rin kasing flexible ang atay at pancreas tulad nung bata pa. Kung sa gabi ay marami pa ring karne, matatabang pagkain, at matinding pampalasa ang kinakain, para mo na ring pinapahirapan ang katawan na mag-overtime sa gabi. Hindi lang ito nakdudulot ng pakabundat, acid reflux, at hirap sa patunaw kundi nagiging dahilan din para hindi makapapahinga ang utak at makapasok sa mahimbing na tulog. Sa kabilang banda, ang nilagang gulay na may malambot na texture, mababa sa taba, at madaling matunaw ay parang isang rest meal para sa tiyan. Kapag magaan ang tiyan, gagaan din ang buong katawan at mas natural na darating ang tulog. Ikalawa, ang nilagang gulay, kung gagamitin ng tama, ay hindi magpapataas ng paghihisa gabi kundi makakatulong pa na mabawasan ang presyon sa pantok. Ito ang akala ng marami. Marami ang nag-iisip na ang pagkain ng maraming gulay na may tubig ay magdudulot ng mas madalas na pag-ihi sa gabi. Ngunit sa katunayan, kung pipiliin ang tamang uri ng gulay tulad ng upo, patola pechay, ugo tukola, centella asiatica, matutulungan ang katawan na maglabas ng labis na tubig sa araw. Ang mahalaga ay ang oras ng pagkain. Kapag kumain kayo ng maaga, bago mag 6:30 PM at hindi uminom ng masyadong maraming tubig pagkatapos, ang dami ng tubig mula sa gulay ay maproproseso bago kayo matulog. Dahil dito, hindi na patuloy na nairita ang pantok sa gabi. Ito ay isang maliit na prinsipyo ngunit nagdudulot ng malaking kaibahan na hindi napapansin ng marami. Ikatlo, nagbibigay ang nilagang gulay ng natural na mineral na nakakatulong sa pagpapapanatili ng blood pressure at nervous system. Maraming pamilyar na gulay ang naglalaman ng essential potassium at folate. Ang mga sangkap na ito ay may mahalagang papel sa pag-regulate ng blood pressure, pagsuporta sa filtering function ng bato, at pagbabalanse ng nervous system. Kapag stable ang nervous system, mas madaling makapasok ang katawan sa isang malalim na estado ng pahinga. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente na ang tulog ay hindi lang namumula sa malambot na kamay kundi sa isang nervous system na pinakain ng tama. At ang gulay, ang isa sa pinaka-natural na pinakmulan ng nutrition. Ikaapat, ang nilagang gulay ay isang tahimik ngunit matibay na gamot laban sa pamamaga. Sa mga matatanda, ang matagal na mababang antas ng pamamaga ay karaniwang umiiral ng hindi malinaw na lumalabas. Maaari itong maging magabanayat na pananakit ng kasukasuan, matagal na pagkapagod, o unti-unting paghina ng pagana ng atay at bato sa paglipas ng panahon. Ang magulay na may pampalamig na epekto tulad ng gotu kola, patola, o mustasa ay may kakayahang tumulong sa palilinis ng dugo, pagbabawas ng banayat na pamamaga, at pagpapabuti ng panlup na kapaligiran. Kapag nabawasan ang pamamaga sa katawan, mas epektibong gumagana ang immune system at mas nagiging mahimbing ang tulog. Ito ang mahalagang pundasyon para sa katawan na makapagbagaling sa sarili sa gabi. At sa wakas, ang pinakamahalaga sa tingin ko ay ang nilagang gulay ay nagbibigayng magaan na pakiramdam sa physical at mental. Kapag kumain kang simpleng hapunan, walang labis, walang mabigat, malinaw mong mararamdaman ang isang kapayapaan na mahirap ipaliwanag. Wala nang pakiramdam ngang pagsisisi dahil sa sobrang pagkain, wala nang pag-alala dahil sa kabusugan o pag-ihi sa gabi. Sa halip, may pakiramdam ng tamang paalaga sa sarili, isang magaan na katiyakan bago matulog. At ang mental na estado na iyon ang susi sa pagbukas enerhe pinto sa mahimbing na tulog. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring mag-comment ng 2 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan para malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay na ito tungo sa malusog at dekalidad na pamumuhay araw-araw. Ikalimang bahagi, 4 na nilagang gulay para sa hapunan na nagpapalusok ng bato, nagpapabawas ng pag-ihi sa gabi at nagdudulot ng mahimbing na tulog. Bilang 1, nilagang upo, nililinis ang bato, binabawasan ang presyon sa gabi, matapos kung lubos na maunawaan na ang nilagang gulay
ay hindi lang pampalasa kundi isang pangunahing gamot para sa bato at tulog. Nagsimula akong maghanap ng pinakaangkop na gulay para sa hapunan. At ang nakatuwa ay sa dami ng pagpipilian. Ang unang gulay na matagal kong pinakatiwalaan ay isang napakapamilyar at karaniwan na hindi ko man lang nabigyan ng tamang halaga dati. Ito ay ang nilagang upo. Matagal nang bahagi ang upo ng hapakainan ng mga Pilipino. Noong bata pa ako, tuwing mainit ang pakiramdam o may pantal-antal, pinainom ako ng tubig ng upo. Ngunit nang dumahat, dito ko lang naintindihan na ang upo ay hindi lang simpleng pampalamig kundi isang tahimik na kaibigan ng bato. Mula sa pananaw and traditional Chinese medicine, ang upo ay may matamis na lasa, malamig na katangian, at hindi nakalalason. May epekto itong pampalamig, pampaihi, at detoxifier. Ngunit ang mas mahalaga mula sa pananaw ng modernong medisina at karanasan sa klinika, nakakatulong ang upo na mag-regulate ng dami ng tubig sa katawan ng natural nang hindi nagdudulot ng kawalan ng balanse tulad ng malakas na diuretic na gamot at hindi rin nakpapasikla sa pantok tulad na kape, malakas na tsa o sobrang alat na sabaw. Nang isama ko ang nilagang upo sa hapunan, malinaw kong naramdaman ang isang bagay. Gumaan ang pakiramdam ng aking katawan. Wala nang pakiramdam ng pagiging bloated bago matulog. Wala nang presyon na kailangan umihi ng maraming beses sa gabi. Nakakatulong ang upo sa katawan na malabas ng labis na tubig sa araw. Mula doon, hindi na patuloy na nairita ang panto sa gabi. Simple lang ang paraan ng pagluluto ko. Ngunit lagi kong idinidiin sa aking mga pasyente na ang paraan ng pagluluto ay kasing halaga ng uri ng pagkain. Pinipili ko ang murang upo na may puting pulbos sa labas, binabalatan, hinihiwa ng katamtaman, at nilalagas sa kumukulong tubig sa loob ng mga 5 hanggang 6 na minuto. Hindi ko nilalaga ng masyadong matagal para maiwasan ang pagkawala ng sustansya at hindi rin ako nakdaragdaang masyadong maraming pampalasa upang mapanatili ang natural na tamis nito. Madalas ko itong kinakain kasama ng isang maliit na mangkok ng lugaw o counting brown rice at ilang hiwangang pinasingaw na tofu. Isang napakasimpleng hapunan ngunit nabibigay ng sapat at magaan na pakiramdam pagkatapos kumain. Pagkatapos ng mga isang linggo ng regular na pagpapanatili, nagsimula akong maramdaman ang malinaw na pagbabago. Ang magabing dati ay kailangan kong gumising ng 3 hanggang 4 na beses, ngayon ay nabawasan na sa 1 na lang. May mga gabi pa nga na tuloy-tuloy akong nakakatulog hanggang umaga. Para sa marami, maaring normal lang ito, ngunit para sa akin noon, ito ay isang malaking pag-unlad. Mas gumaan ang pakiramdam ng aking ulo, nabawasan ang pagod ng aking katawan, at ang pinakamahalaga ay unti-unting nawala ang pag-alala sa gabi. Mula sa siyentipikong pananaw, makatuwiran ito. Ang upo ay naglalaman ng vitamin C, potassium, at soluble fiber na nakakatulong sa pagpapapanatili ng blood pressure, pag-regulate ng blood sugar, at pagpapabuti ng metabolismo. Kapag stable ang mga suka sa katawan, nagiging stable din ang nervous system, at mas nagiging mahimbing at hindi na gaanong napuputo ang tulo. Madalas kong sabihin sa inyo na ang mahimbing na tulog ay hindi dahil sa isang salik lamang kundi resultaeng pangkalahatang balanse sa katawan. May nagtanong sa akin ng napaka-praktikal, malamig ba sa tiyan ang upo kung kakainin sa gabi? Ito ay isang napakagandang tanong at ang sagot ko ay walang masamang pagkain, mayroon lang maling paraan ng paggamit. Kung kakainin ninyo ng katamtaman, ilalaga ng maigi, hindi kakainin ng hilaw, at hindi inom ng malamig na juice sa gabi, ang upo ay ganap na ligtas. Para sa mga taong may malamig na konstitusyon, dagdagan lang ng ilang hiwa ng sariwang luya sa nilagang upo para balansehin ang malamig na katangian nito. Mula sa isang pangalawang pagkain, ang nilagang upo ay naging simula ng aking paglalakbay sa pagpapanumbalik ng aking tulog. Nagturo ito sa akin ng isang napakahalagang aral. Minsan, upang malutas ang isang komplikadong problema, hindi natin kailangan mahanap ng komplikadong solusyon kundi bumalik sa mga simple ngunit tamang bagay. Bilang 2, nilagang patola, nagpapagaling ng sensitibong pantog. Matapos makatulong ang nilagang upo sa malinaw na pagpapabuti ng aking paghihi sa gabi, nasimula akong
mas makini sa aking katawan tulad ng isang matanda na muling natututo na unawain ang sarili mula sa pinakamaliit na senyales. Nabawasan na ang bilang ng beses na gumigising ako sa gabi, ngunit naintindihan kong may isa pang mas sensitibong problema na tahimik na umiral. May mga pagkakataon na pakakapikit ko pa lang, nakakaramdam na ako ng pag-ihi kahit na sa totoo ay kaunti lang ang ihi. Ang pakiramdam na iyon na parang mayroon ngunit wala ay nagdulot ng pagkalito at pag-alala sa akin at patuloy na nagulo ang aking tulog sa ibang paraan. Sa pagkakataong ito, nang muli akong makipausap sa doktor, sinabi niya sa akin ang isang bagay na malinaw kong natatandaan. Nabawasan na ang pasanin ng inyong bato, ngunit ang pantok ay nasa estado pa rin na tensyon, kailangan itong pakalmahin sa halip na dagdagan ang stimuli. Dito ako nagsimulang makilala ang nilagang patola, isang pagkain na parang simpleng gulay lang ngunit may mahalagang papel sa pagpapakalma ng sistema ng ihi. Kung ang upo ay nakatuon sa pagsuporta sa bato at pag-regulate ng tubig sa katawan, ang patola naman ay mas malalim na nakakapekto sa panto, lalo na sa mga kaso kung saan nagiging sensitibo ang pantok dahil sa edad. Ayon sa traditional Chinese medicine, ang patola ay may matamis na lasa, malamig na katangian, nakatulong sa pagpapalamig, banayad na anti-inflammatory, at sumusuporta sa pag-ihi ng maayos. Ang pinakamahalaga ay nakakatulong ito na mabawasan ang abnormal na pagkunat ng panto. Sa madaling salita, ang patola ay hindi nakpapataas ng dami ng ihi kundi nakakatulong sa pantok na maging mas kalmado sa harap ng malilit na stimuli. Unti-unti kong naintindihan na pagkatapos ng edad na 60, hindi na kasing sunod-sunuran ang pantok tulad ng dati. Ito ay parang isang lumang bag, mas manipis ang pada, mas mahina ang kalamnan, at hindi na rin kasing tumpa ang nervous system na nakokontrol dito, lalo na sa mga taong nagkaroon ng urinary tract infection. Hirap umihi o mga babay pagkatapos ng menopause, mas nagiging sobrang sensitibo ang pantog. Kahit kaunting dami lang ihi, nabibigay na ang katawan ng senyales na kailangan umihi agad, na nadudulot ng hindi kinakailangang pakaantala ng tulog. At ang nakakapagod para sa mga matatanda ay hindi lang ang bilang ng beses na umiihi kundi ang pakiramdam ng patuloy na pagising sa estado ng tensyon. Nang simulan kong isama ang nilagang patola sa hapunan, hindi ako masyadong umasa, ngunit ang resulta ay dumating ng dahan-dahan ngunit malinaw. Pinipili ko ang murang patola na may malambot na balahibo, hinuhugasan ng maigi, binabalatan ng bahagya, hinihiwa ng katamtaman, at nilalaga ng mabilis sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. Ang patola na nilaga ng sapat ay may tamang lambot. Ang natural na tamis nito ay hindi na kailangan ng karagdagang pampalasa. Madalas ko itong kinakain kasama ng lugaw o kaunting malambot na tofu. Pinapanatili ang prinsipyo ng magaan na pagkain, magang pagkain, at sariwang pagkain. Pagkatapos ng ilang araw, napansin ko ang isang napakahalagang pagbabago. Ang pakiramdam ng pag-ihi ay hindi na dumarating ng biglaan at madalian. May mga gabi na nagigising pa rin ako ngunit wala ng pakiramdam na kailangan kong bumangon agad. Sa halip, maari akong bumaluktot, magpahinga, at muling matulog. Ito ay isang pagpapabuti na tanging ang mga nakaranas ng putol-putol na tulog ang makakaunawa sa halaga nito. Ang muling pagtulog pagkatapos, magising ay senyales ng unti-unting pagiging stable ng nervous system at pantog. Mula sa pananaw ng modernong medisina, may batayan ito. Ang patola ay naglalaman ng vitamin C, B vitamins, zinc, at plant enzymes na nakatulong sa pagpabagaling ng lining ng urinary tract at pagbabawas ng tahimik na pamamaga. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagiging sensitibo ang pantok na hindi napapansin ng marami. Bukod pa rito, ang malambot na fiber sa patola ay nakakulong sa pagpapabuti ng panunaw at paglilimita sa constipation. Isang bagay na parang hindi konektado ngunit sa katunayan ang constipation ay maaring magdulot ng presyon sa pantok na nagpapalala sa pag-ihi sa gabi at pag-ihi ng madalian. Madalas kong ihambing na kung ang upo ay ang nagbabawas ng pasaning ng bato, ang patola naman ang nagpapapakalma ng panto. Dalawang pagkain, dalawang magkaibang mekanismo ngunit parehong nakatuon sa isang layunin. Ang tulungan ang katawan na makapasok sa tunay na estado ng pahinga sa gabi.
Kapag hindi labis ang trabaho ngato at hindi nairita ang pantok, darating ang tulog ng natural nang walang pilitan. Mula ng regula kong salitan ang upo at patola sa hapunan, malinaw kong naramdaman na ang aking tulog ay may mas matibay na proteksyon, wala nang manggagabing balisa dahil sa pag-alala, wala nang pakiramdam ngang kawalan ng katiyakan tuwing hihiga. Ang nakakagulat ay lahat ng pagbabagong ito ay nangmula sa mga napakasimpleng bagay. Walang gamot, walang kagamitan, kailangan lang kaunting kaalaman at pasensya. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring mag-comment ng 4 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan para malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay na ito tungo sa malusog at dekalidad na pamumuhay araw-araw. Bilang 3, nilagang pechay, nagpapalusok ngang bato at naglilinis ng dugo. Nang unti-unti akong masanay sa nilagang patola at malinaw na maramdaman ang pagpapakalma ng aking panto, nagsimula akong mapansin ang isang mas malalim na aspetong problema na hindi ko pa nabibigyan ng sapat na pansin dati. Hindi lang kailangan ng tulog na kaunti ang pagising kundi kailangan din itong sapat na malalim upang ganap na makarecover ang katawan. May mga gabi na tuloy-tuloy akong nakakatulog, hindi nagigising sa gitna ng gabi, unit kinabukasan ay mabigat pa rin ang aking ulo, pagod ang katawan, at parang kulang sa lakas ang aking makamay at paa. Dito ko lubos na naintindihan ang payo ng doktor. Ang sapat na tulog ay hindi nangangahulugang malalim na tulog. At kung hindi malalim ang tulog, hindi pa rin nakakapagbahinga ng totoang bato. Napakahalaga nito para sa inyo na nasa gitna at matatandang edad. Kapag tahimik na humihina ang paganang bato, hindi na kayang mag-filter at mag-balanse ang internal environment ang katawan tulad ng dati, na nakdudulot ng sitwasyon na natutulog ngunit hindi nakakarecover, natutulog ngunit pagod pa rin. At dito ako nagsimulang mahanap ng nilagang pechay, isang gulay na parang napakapamilya ngunit tahimik na nagpapalusok sa lupa. Ayon sa traditional Chinese medicine, ang pechay ay may matamis na lasa, malamig na katangian, nakakatulong sa pagpapalamig, nagpapalusog nin, sumusuporta sa bato, at nagpapapakalma sa atay. Ngunit ang dahilan kung bakit lubos kong pinahahalagahan ang pechay ay hindi nasa mga teoretikal na paglalarawan kundi sa paraan ngang paepekto nito sa katawan ng dahan-dahan ngunit matibay. Kung ang upo ay nakatuon sa paglabas ng tubig, ang patola naman ay nakatuon sa pagpapapakalmang pantok. Ang pechay naman ay parang isang tahimik na kaibigan na nakpapaluso sa sistema ng pagdumi mula sa ugat na nakpapagana sa katawan ng stable ng hindi nagdudulot ng iritasyon. Nagsimula akong magluto ng pechay ng simple lang ngunit may mas matinding kamalayan kaysa dati. Pinipili ko ang sariwang pechay na may matigas na puting tangkay, hihiwain ng bahagya ang ugat para madaling linisin. Pagkatapos ay mabilis na ilalaga sa loop na 2 hanggang 3 minuto upang mapanatili ang bahagyang pagka-crispy at natural na nutrition. Kinakain ko ito kasama ng kaunting pinasingaw na tofu o isang nilagang itlog na sapat ang luto. Isang hapunan na parang simple lang ngunit nabibigay ng maginhawang pakiramdam, magaan sa tiyan, at lalo na hindi nadudulot ng presyon sa panunaw. Ang nakakagulat sa akin ay kahit sa mga unang araw pa lang, nakaranas na ako ng kakaibang tulog. Hindi lang ito tungkol sa pagtulog ng walang gising kundi sa pagtulog ng malalim. Kaunti ang panaginip at pagising ay pakiramdam ko'y nabago ang aking katawan. Ito ay isang pakiramdam na mahirap ipaliwanag, ngunit sinuman ang nakaranas ng mahinang kalidad ng tulog ay may intindihan ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtulog at pagpapahinga. Mula sa siyentipikong pananaw, makatuwiran ito, ang pechay ay naglalaman ng vitamin K at folate. Ang masustansyang ito ay may mahalagang papel sa pagsuporta sa sirkulasyon ng dugo, pag-regulate ng blood pressure, at pagpapalakas ng filtering function ng bato, lalo na nakakatulong ang folate na mabawasan ang panganib ng anemia, isang karaniwang kondisyon sa mga matatanda, lalo na kapag nagsisimulang humina ang bato. Kapag bumuti ang dugo, mas mahusay na nabibigyan ng oxygen ang utak, kaya mas nagiging malalim at stablong tulog. Hindi lang doon nagtatapos. Ang pechay ay naglalaman din na
na natural na compound tulad na glucosinolates na nakakatulong sa pagdetoxify na atay at pagbabawas ng tahimik na pamamaga sa katawan. Ito ay isang salik na madalas hindi napapansin ng marami. Sa mga matatanda, ang matagal na mababang antas ng pamamaga ay hindi nagdudulot ng malinaw na sakit ngunit direktang nakakaapekto sa tulog, memorya, at kakayahan ng mga sel na makarecover kapag nabawasan ang pamamaga sa katawan. Mas nagiging relaxed din ang nervous system, kaya mas nagiging natural at malalim ang tulog. Isang bagay na lubos kong pinahahalagahan sa pechay ay hindi ito nagdudulot ng kabusugan, hindi ito nagiging sanhi ng gas, at hindi ito nagpapasigla sa pantok. Hindi ito nagdudulot ng matinding reaksyon kaagad kundi tahimik na pumapasok sa katawan tulad ng malamig na tubig na dahan-dahang napapalusok mula sa loob. Ang pagiging tahimik na iyon ang pinakakailangan ng katawan ng mga matatanda. Pagkatapos ng 2 linggo mang pagpapanatili ng nilagang pechay na salitan ng upo at patola, napansin ko ang isang pangkalahatang pagbabago. Hindi lang kaunti ang pagkaantala ng tulog kundi may lalim din ito. Pagkagising sa umaga, mas gumaan ang pakiramdam ng aking ulo at medyo mas sariwa rin ang aking balat. Hindi ko masasabi na isang gulay lang ang makakapagabago ng lahat. Ngunit naniniwala akong kapag pinakain ng tama ang katawan, ito mismo ang magayos ng anumang mali. Kung sinubukan ninyo na ang upo para mabawasan ang presyon ng tubig, ginamit na ang patola para pakalmahin ang pantok ngunit nakakaramdam pa rin ng kulang sa isang bagay na makakatulong sa katawan na makarecover ng mas malalim, kung gayon ipinapayo ko na dagdagan ninyo ng nilagang pechay ang inyong hapunan. Minsan, ang mga simpleng bagay, ang pagiging matiyaga, at ang tamang direksyon ang magdadala na mas matibay na resulta kaysa sa anumang mabilis na solusyon. Bilang 4, nilagang gotu kola, centella asiatica, pampakalma para sa isip. Matapos kong maranasan ang panahon na tahimik na pinapaluso ng nilagang pechay, ang aking bato at nililinis ang aking dugo, inakala kong malapit na ako sa isang kumpletong tulog. Ngunit itinuro sa akin ng realidad ang isa pang mas malalim na aral. May mga gabi na hindi na ako nagigising dahil sa pag-ihi, wala na ring kabusugan o hirap sa pagtuna. Ngunit nagigising pa rin ako ng tahimik, nakahiga ron na nakabukas ang mga mata at hindi mapakali ang isip. Hindi ito tungkol sa tiyak na pag-aalala, ngunit isang malabong pakiramdam ng kawalan ng katiyakan ang patuloy, na bumabalot na parang manipis na ulap na pumipigil sa akin na makabalik sa tulog. Dito ko naintindihan na sa edad na ito, ang kawalan ng tulo ay hindi lang namumula sa katawan kundi pati na rin sa isip. At mahinahon lang akong tinanong ng doktor ng isang bagay na sa simula ay inakala kong normal lang. Nasubukan mo na bang kumain ng nilagang gotu kola? Nagulat talaga ako. Sa aking alaala, ang gotu kola ay simpleng damo lang na tumutubo sa tabing hardin. Dati, pinipitas ito ngang nanay ko at ginagawang juice tuwing mainit ang pakiramdam. Ngunit ngayon, binanggit ito bilang isang natural na pampakalma. Nang magsaliksik ako ng mas malalim, napagtanto kong may masimpleng bagay na madalas nating minamali ngunit ang susi pala sa mga komplikadong problema. Ayon sa traditional Chinese medicine, ang gotu kola ay may bahagyang mapait na lasa, malamig na katangian, nakakatulong sa pagpapalamig, detoxifier, banayad na diuretic, at lalo na, nagpapapakalma sa nervous system. Ngunit ang mas nakakuhang aking pansin ay ang pananaw modernong siyensiya. Ang gotu kola ay naglalaman ng mga active ingredients tulad ng aceticoside at madecasoside na may kakayahang magpataas ng sirkulasyon ng dugo sa utak, magbawas ng stress, at sumuporta sa pagbalansa nervous system. Isipin ninyo, habang tumatanda, hindi lang ang katawan ang tumatanda kundi mas nagiging sensitibo din ang nervous system. Madaling matrigger ngang maliliit na bagay. Isang salita, isang lumang alaala, isang hindi malinaw na pag-alala, lahat ng ito ay maaring maging sanhi para hindi patayin ang isip pagdating ng gabi. At kapag hindi pa napapahinga ang utak, hindi rin makakarating ng ganap ang tulog. Nagsimula, akong sumubok ng nilagang gotu kola sa pinakasimpleng paraan. Pinipili ko ang murang gotu kola na may maliliit na dahon, hinuhugasan ng maigi, at mabilis na nilalaga sa loob ng mga 1 hanggang 2 minuto. Hindi ito niluluto ng masyadong matagal para maiwasan ang pagkawala ng sustansya. Kapag kinakain, kumakalat ang bahagyang pait sa dila,
Pagkatapos ay ang malinis at malamig na aftertaste na napakasarap. Pinagsama ko ito sa lugaw at counting toasted sesame salt na lumilihangi isang magaan ngunit balanced na hapunan. Ang nakakagulat sa akin ay hindi ang lasa kundi ang pakiramdam pagkatapos kumain. Noong gabing iyon, natural akong nakatulog, walang balisa, walang malawa na pag-isip. Dumating ang tulog bilang isang natural na bagay sa halip na isang bagay na kailangan kong pasikapan. Pagkagising sa umaga, malinaw kong naramdaman na mas magaan ang aking isip, wala nang bumabagaba na malilit na iniisip. Napatanto ko ang isang napakahalagang bagay. May mga gulay na hindi direktang nakakapekto sa bato o pantok kundi nakakapekto sa tulog sa pamamagitan ng damdamin at nervous system. Ang gotu kola ang isa sa magaganitong uri. Hindi ito kasing lakas NG upo sa paglabas NG tubig. Hindi kasing malinaw NG patola sa pagpapapakalma NG pantog. Hindi rin kasing tibay NG pechay sa pagpapalusog NG bato. Ngunit nakakaabot ito sa pinakamalalim na bahagi ng kawalan ng tulo, ang panloop na kawalan na katiyakan. Kung ilalarawan sa isang imahe, ang gotu kola ay parang isang kamay na dahan-dahang nakapatong sa na nakakatulong sa isip na kumalma, nakakatulong sa katawan na maunawaan na oras na para magpahinga. Kapag kalmado ang isip, natural na luluwag ang katawan, at kapag makasamang bumibitaw ang isip at katawan, darating ang tulo ng pinakanatural. Pagkatapos ang ilang panahon ng pagpapanatili nga, gawing ang pagkain ng nilagang gotu kola ng salitan, napansin kong mas kaunti ang aking negatibong pag-isip sa gabi, mas kaunti ang aking pagkaengganyo sa mahindi, makontrol na daloy ng pag-isip. Napakahalaga nito dahil sa pagtanda, ang kapayapaan sa isip ang pundasyon ng pangkalahatang kalusugan. Walang tableta ang makakapagpalit sa pakiramdam ng kapayapaan mula sa loob. Gayunpaman, naiintindihan ko rin na ang gotu kola ay may medyo malamig na katangian, kaya hindi ito angkop para sa lahat araw-araw. Inayos ko ito sa pamamagitan ng pagkain ng salitan, at sa mga malamig na araw o kapag mahina ang aking tiyan, nagdarakdak ako ng ilang hiwang sariwang luya sa nilagang tubig. Ang kombinasyong ito ay nakakatulong na balansehin ang lasa at mapanatili ang benepisyo ng gotu kola habang iniwasan ang pagpapalamig sa katawan. Nang tignan ko ang aking paglalakbay, mula sa upo na nakakatulong na mabawasan ang presyon ng tubig hanggang sa patola na nagpapapakalma sa sensitibong pantok, pagkatapos ay ang pechay na tahimik na nagpapalusok sa bato, at sa wakas ay ang gotu kola na nagpapapakalma sa isip. Napagtanto ko na ang bawat gulay ay isang piraso ng puzzle. Kapag pinagsama, lumilihas sila ng matibay na pundasyon para sa isang natural na tulog. Kung madalas kayong nagigising sa gitna ng gabi dahil sa malabong pag-aalala, kung nakakaramdam kayo ng mabilis na tibok ng puso, hindi mapakali ang isip tuwing bumabaluktot, kung gayon marahil ang kailangan ninyo ay hindi isang komplikadong solusyon. Minsan, nagsisimula ito sa isang napakasimpleng bagay, isang plato ang nilagang gotu kola na niluto ng tama, kinakain ng may kapayapaan at pakikinig sa inyong sariling katawan. At kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang nilalaman na ito para sa inyo, mangyaring iwanan ang numero 6 sa ibaba ng video. Hindi lang ito senyales na nakikinig kayo kundi isang maliit na pangako sa inyong sariling kalusugan. Ika-6 na bahagi, ang signing ng tamang paglaga ng gulay, medikal na pamantayan para sa mga matatanda. Matapos kong maunawaan na ang nilagang gotu kola ay hindi lang nakakatulong sa pagpapakalma kundi nagpapapakalma din sa nervous system, nagsimula akong mapansin ang isang mas malalim na bagay. Ang halaga ng pagkain ay hindi lang nasa sangkap kundi pati na rin sa paraan ng pagluluto. Sa mga kabataan, kahit anong paraan ng pagkain ay ayos lang, ngunit sa mga matatanda, kahit malit na pagkakamali sa paraan ng pagluluto ay marang making sanhi para making pasanan ang isang nakapagpapakaling na pagkain. Kaya naman, unti-unti kong itinuring ang paglaga ng gulay hindi na lang isang simpleng gawain sa kusina kundi isang siyentipiko at pinong ritual ng pangangalaga sa kalusugan. Ang una kong natutunan ay ang tamang pagpili ng gulay. Kailangan ang gulay ay bata at sariwa, hindi lanta o may pinsala, lalo na sa gotu kola. Isang uri ng gulay na maraming benepisyo, ngunit madaling mahawaan ng lupa, buhangin, at bakterya. Lagi ko itong hinuhugasan ng maigi,
Pagkatapos ay ibinababat sa malabnaw na tubig alat sa loob na 10 minuto. Hindi lang ito gawi kundi isang hakbang sa pagprotekta sa katawan na nakakatulong na alisin ang madumi habang pinapanatili ang mga bitamina at mahalagang sangkap. Pagkatapos ay muli ko itong hinuhugasan ng maraming beses sa ilalim ng umaagos na tubig. Hindi ko ito kinukuskus ng malakas upang maiwasan ang pagkawala ng natural na panlabas na layer ng protection ng dahon ng gulay. Ang layer na ito ang nagtatago ng karamihan sa mga pampalami na esensya na lubos na kailangan ng katawan ng matatanda. Sunod ay ang oras ng paglaga. Isang salik na dati kong minamalit ngunit ngayon ay itinuturing na core. Bawat uri ng gulay ay may sariling oras ng pagluto, at kung hindi natin igagalang ang oras na iyon, mawawala ang likas na halaga ng gulay. Sa upo, nilalaga ko ito ng mga 5 hanggang 6 na minuto upang maging tamang lambot habang pinapanatili ang matamis na lasa. Sa patola, 2 hanggang 3 minuto lang ang kailangan upang manatili ang malambot na texture ng hindi nagiging overcooked. Sa pechay, mga 2 hanggang 3 minuto din upang mapanatili ang pagka-crispy at nutrition. Sa gotukola naman, 1 hanggang 2 minuto lang ang paglaga dahil ito ay isang uri ng gulay na kailangan panatilihin ang natural na pampakalma na compound nito. Kung nilalaga ng masyadong matagal, mawawala ang mahalagang epekto nito. Isang mahalagang bagay na itinuro sa akin ay ang paglaga ng gulay sa kumukulong tubig at hindi tinatakpan ang kaldero. Mukhang simple lang ito ngunit may siyentipikong kahulugan. Kapag nakabukas ang takip, hindi naiwan ang singaw and tubig na nakakatulong na mabawasan ang proseso and oxidation, mapanatili ang natural na berdeng kulay, at mapreserba ang istruktura ng enzyme sa gulay. Kung tatapan, madaling ma-steam ang gulay, mawawala ang pagiging sariwa at mababawasan ang nutritional value. Kailangan ko ring baguhin ang isang gawi na inakala kong harmless. Iyon ay ang hindi paglalagay ng anumang pampalasa sa nilagang tubig. Dati, madalas akong naglalagay ng kaunting asin para mas lumasa ang gulay, ngunit nang lubos kong naintindihan, napagtanto kong ang labis na sodium ay pasanin para sa bato. Lalo na sa gabi, kahit kaunting dami lang ay maaring maging sanhi para magpapanatili ng tubig ang katawan na nagpapagana ng labis sa pantok sa gabi. Sa halip, kung kailangan, bahagya lang akong naglalagay ng toasted sesame salt o diluted soy sauce upang maging sapat ang lasa ng hindi nagdudulot ng presyon sa sistema ng pakdumi. Isang salik na hindi napapansin ng marami ay ang temperatura ng pagkain. Dapat kainin ang gulay habang mainit pa, hindi dapat hayaang lumamig ng matagal o initin ng paulit-ulit. Kapag lumamig ang gulay, malaki ang pagbabungi vitamin C at natural na enzyme na nagpapawala sa kaluluwang pagkain. Sa mga matatanda, ang pagkain ng mainit na gulay ay hindi lang nakakatulong sa madaling pagtunaw kundi nagbibigay din ng komportableng pakiramdam, ligtas para sa tiyan at sistema ng panunaw. Isang bagay na lubos kong ikinagulat ng ituro sa akin ay ang hindi pagtatapon ng nilagang tubig ng gulay. Nagsimula kong itabi ang malinis na bahagi ng tubig, salayin ang anumang dumi, at inumin pagkatapos ang pagkain, mga 15 minuto pagkatapos. Ito ay sa katunayan isang uring natural na herbal na inumin na naglalaman ng maraming soluble micronutrients, nakakatulong sa pagpapalamig ng atay, banayad na diuretic, at sumusuporta sa bato na gumana ng mas maayos. Kapag pinanatili ko ang gawin na ito, napansin kong mas gumaan ang pakiramdam ng aking katawan, at lalo na naging mas stable at malalim ang aking tulog sa gabi. Unti-unti kong naintindihan na ang paglaga ng gulay ay hindi na lang simpleng pagluluto kundi isang sandali ng pagkonekta sa sarili. Habang nakatayo ako sa kusina, hinuhugasan ang bawat dahon ng gulay, binabantayan ang bawat minuto ng paglaga. Hindi lang ako nakahanda ng pagkain kundi inaalagaan ko ang aking katawan ng may buong atensyon. At ang kakaiba ay kapag tinatrato mo ang iyong katawan ng may kabaitan at pasensya, tumutugon din ang katawan sa pamamagitan ng dahan-dahan ngunit matibay na pagaling. At kung patuloy pa rin kayong nanunod hanggang dito, gusto ko kayong anyayahan na iwanan ang numero 8 sa comment section. Ito ang paraan para malaman kung nakakuha kayo ng mahahalagang kaalaman at nakita ninyong kapakipakinabang ito. Kung ang gotukola ay nakakatulong sa pagpapakalamang isip, ang pehay ay tahimik na nagpapalusok sa bato at naglilinis ng dugo. Kung gayon ang tamang paraan ngang paglaga ng gulay, ang siyang tulay na nagpapakumbina sa lahat ng benepisyo na iyon ng buo,
nang hindi nagdudulot ng karagdagang presyon sa katawan. Unti-unti kong naintindihan na sa mga matatanda, ang mga bagay na parang maliliit tulad ng isang nilagang gulay, sa hapunan ay maaring maging pundasyon para sa isang malalim at mapayapang tulog. Kapag hindi na mabigat ang hapunan, hindi na ito pasanin para sa tiyan, atay at bato, mas nagiging magaan ang tulog at mas natural ang pagdating nito. Subukang tignan ang hapunan bilang isang ritual ngang pangangalaga sa sarili, kung saan hindi lang kayo kumakain para mabusog kundi kumakain din kayo para makapagpahinga ng ganap. Ang tulog ay hindi lang para mawala ang pagod kundi para ma-regenerate, makarecover ang katawan, at mapanatili ang kalinawan ng isip sa paglipas ng mataon. May matagal na panahon, inakala ko rin na kung gusto kong makatulog ng mahimbing, kailangan kong umasa sa gamot, kailangan kong maganap ng mabilis na solusyon. Ngunit habang tumatagal ang aking patanda, mas naintindihan ko na ang katawan ay hindi kailangan pilitin kundi kailangan pakinggan at alagaan. Ang sekreto ay nasa pinakasimpleng bagay, isang plato ngang upo na nakakatulong sa katawan na dahan-dahang maglabas ng dumi, isang bahagi ngang patula na nakpapapakalma sa sensitibong panto, pechay na tahimik na nakpapalusok mula sa loob, at gotukola na nakpapapakalma sa mga kaguluhan ng isip. Hindi ko sinasabi na pagkatapos ng isang gabi ay makatulog na agad kayo ng mahimbing dahil kailangan ng katawan ng matatanda ng oras para makapag-adjust at makarecover. Ngunit sigurado ako sa isang bagay, basta't sisimulan ninyong magbago kahit sa isang napakaliit na aksyon tulad ng paghahanda ng isang plato ng nilagang gulay ng tama, unti-unting tutugon ang katawan. Kakausapin kayo nito sa pamamagitan ng pagbabawas ng pagod, sa pamamagitan ng mas kaunting pagising sa gabi, at pagkatapos ng isang araw, mapagtanto ninyo na nakatulog na kayo ng mahimbing nang hindi kailangan magsikap. Umaasa akong ang paglalakbay na ito kasama ang mga simpleng nilagang gulay ay magbubukas ng bagong direksyon para sa inyo, hindi lang para makatulog ng mas mahimbing kundi para mamuhay ng mas magaan, mas mapayapa. Kung ang mga pagbabahaging ito ay nagbigay sa inyo ng kaunting pag-asa, kaunting motibasyon, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay sa paligid. Dahil ang pagtanda ay hindi ang pagtanggap ng pagod kundi ang paaral kung paano mabuhay ng mas mabagal, mas malusog, at mas mapayapa ang tulog araw-araw. Patuloy akong sasamahan kayo sa mga susunod na kwento, kung saan sama-sama nating hahanapin ang balanse ng katawan at kapayapaan ng isip sa bawat pagkain, sa bawat maliit na gawi. Paalam sa inyo at hanggang sa muli. Laging tandaan na ang kalusugan ay nasa ating mga kamay at sa ating mga pagpili araw-araw.